Karunungan ay pinakapangulong bagay. Kaya't kunin mo ang karunungan. Oo, sa lahat mong kukunin ay kunin mo ang unawa. Sa kasaganaan ng puso, nagsasalita ang bibig. At kung ano yung nakakapanagana sa puso, kung galit yung nakakapanagana sa puso, yun din ang makikita mo sa mga kilos nila. Pero kung pagmamahal yung nasa puso, yun din ang makikita mo sa kanila at yun din yung nagre-reflect sa anak nila. I want to appeal to intelligent individuals. Kung pakiramdam mo mas matalino ka kaysa sa akin, ikaw dapat yung nagsasalita rito. Ikaw dapat yung nakaupo rito, hindi dapat ako. Hindi ko naman dapat ilalabas yung mukha ko sa social media. Kasi yung kabobohan ng majority ng mga vlogger, hindi ko na matiis eh. Komportable na yung mga bata na pinapastos yung mga magulang nila. Hindi naman ako dapat yung nagsasalita rito eh. Hindi naman ako masyadong matalinong tao. Hindi naman ako masyadong importanteng tao eh. Bataan. Okay. Ano tanong mo, brother? Tanong ko lang. Balance yung love life, family, friends, ang sarili. I have a good idea. Pero obviously, hindi ko nagawa yun. Kasi iniwalayan ako ngayon eh. Pero I have a good idea kung paano gagawin yun. You have to maintain a healthy communication, regular. Kapag merong isa ron na palagay mo na bibitinan, babawas ka ng oras sa isang panig para ilagay mo dun. Sa mas madalas na pagkakataon, you have enough time. Nagkakaproblema nga lang dun sa ang tanong mo, balanse. Ibig sabihin nun, kapag palagay mo hindi optimal yung relationship mo dun sa isang panig, bawas ka ng oras sa isa, lagay mo sa kabila. Ganun lang naman yun eh. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon pare-parehas ng dami ng oras yan eh. At hindi naman sa lahat ng pagkakataon yung dami na inalat mo sa isang relationship, ganun ang kailangan nun habang buhay eh. Minsan kaya mong bawasan yung isang relationship, halimbawa sa pamilya mo. Kung naisip pamilya, ibig sabihin yung magulang mo o yung mga kapatid mo o yung tiyahin mo, ganun. Pwede mong bawasan yun, ilagay mo dun sa asawa mo at saka sa anak mo. Ganun. Hindi naman komplikado yun eh. Pag alam mo nagkakaproblema, aayusin mo. Pag hindi optimal, aayusin mo. Madadagdagan ka lang ng oras dun sa mga bagay na kailangan mong paglaanan ng oras. Pero hindi naman mahabang panahon yun eh. Sa mas madalas sa pagkakataon, sapat na yung 2-3 araw na extra eh. Sa madalas na pagkakataon. Yun ang sagot ko rin. Follow up question, brother. Gusto niyo po. Paano mo masasabi sa sarili mo na meron ka ng napatunayan na hindi mo nalalaman? Meron ganun kasi. Hindi ko alam kung ano ibig mo sabihin dun. Napatunayan na hindi mo nalalaman. Pag may napatunayan ka, alam mong may napatunayan ka. Meron kasing one time na nangyari na na-achieve ko na yung goal ko. Kaso I'm never noticed. Ibig ko sabihin, nakuha ko yung goal ko. For example, hindi ko na malama na target ko yung 100,000K. Pero hindi ko namamalayan. Kasi namalayan ko lang siya yung time na nagbilang ako ng pera. Baka hindi mo minamalayan, magkaiba yun. Okay. Hindi mo pinapansin. Parang katulad sa akin, yung ginagawa ko sa social media, hindi ko na masyadong pinapansin yung yung achievement na may nakalakip nung ginagawa ko sa social media eh. Until such time na halos lahat ng kanto nagpapapicture sa akin pag dumadaan ako. Hindi ko pinapansin. Yun ang pinagkaiba nun. Hindi mo pinapansin versus hindi mo namamalayan. Baka hindi mo lang talaga pinapansin. Ganun, hindi ko napansinin yung mga ganung bagay. Kasi, gawa ng resulta, brother. Gawa ng resulta. Kasi yung sinasabi mo na parang achievement na sinasabi mo, mile markers lang yan eh. Pag hindi mo pinapansin yung mga mile markers, okay lang naman yun. Although may mga panahon, kailangan mo talagang pansinin yung mga mile markers mo, lalo na kapag ka nanlulumo ka sa buhay mo, tapos pakiramdam mo, wala ka nararating, kailangan mo talagang pansinin yun. Isa na rin para makapagpasalamat ka rin sa lahat ng nagbigay sa'yo o tumulong sa'yo para makarating ka rin sa mile markers. Pero generally, hindi naman masyadong
hindi masyadong dapat pinagpapapansin yung mile markers. Ang dahilan kasi ang problema nun, pag nalunod ka na sa mile markers mo, tapos wala na ngayon yung mile markers na yon, sasabihin mo na lang, hindi, dati kasi ganito ako eh. Hindi, dati kasi ganun ako eh. Dati kasi ganun, dati kasi ganito eh. Hindi ka na gumawa ng bago. Ako ang suggestion ko, gawa ng bago. Hindi mo napapansin, may mga tao na sinasabing hindi na to tulad ng dati, yung buhay ko hindi na katulad ng dati. Bakit hindi katulad ng dati? Kasi nakachamba ka lang dati. Tapos nung hindi ka na makachamba ulit, dahil wala ka na halos ginagawa at hindi ka gumagawa ng bagong resulta, balik ka ng balik sa nakaraan. Hindi mo na mababalikan yung bagay na nakaraan. Ang gawan mo ng paraan para yung kinabukasan mo, sobrang dami ng achievements mo araw-araw. Yun ang suggestion ko ron. Last question na lang po, brother. Ayun ang problema sa akin. Parang pakiramdam ko, para wala na din akong para naubusan na din ako ng ideya na gumawa ng isang resulta. Ibig ko sabihin, Bakit mayaman ka na yung ba? mga goal ko na madali ko Mayaman ka na ba? Hindi po, nasa tamang financial lang ako. Ayun, hanggat hindi mo pa Hindi ako consider yung sarili mayaman, mo na hindi ako mahirap. Nasa middle lang ako. Hanggat di mo pa consider yung sarili mo na mayaman. And when I say mayaman, in the true essence of it, sa lahat ng aspeto ng buhay mo, pakiramdam mo mayaman ka na. Including good works, including God, including neighbors, including your family, and everyone else in between. Yun. Hindi lang yan tungkol sa pera. Pagiging mayaman, hindi lang yan tungkol sa pera. Lahat ng aspeto ng buhay mo dapat maayos. May kulang pa ako, brother. Ano? Ayusin ko muna. Nakukuha ko ng point mo, brother. Yun na mismo yun. O, Yun po, alam mo brother. na. Maraming salamat. O, diba, nakita mo na ngayon, meron kang kulang pa. O, di ngayon, may tatrabahuin ka pa uli. Follow-up question, Nga po brother. eh. Maraming salamat, brother. Papasok na ako. Okay, sige, bye-bye. Galingan mo sa trabaho. Okay, next tayo. Next, Jack. Mga gusto makakit sa live, ito yung comment bar. Yung nandito lang sa tabi ng comment bar, yun yung option para makakit sa live. Sa mga nasa YouTube, pwede kayong lumipat sa TikTok kung trip nyo. Pero dapat pag may tanong lang kayo, stay put lang kayo dyan kung nandyan na kayo sa YouTube. Good morning, brother. Taga saan ka? Hello? Oh, brother, good morning. Taga saan ka? Good morning, tol. Taga Pasig po. Okay, kapitbahay. Anong tanong mo? Hingi lang po sana ako ng advice, sir. Kasi lately medyo nafe-fed up ako sa ginagawa ko sa work ko. Oo. And just to give you a background po is, I'm in a BPO industry po kasi, nag-work. So lately kasi is nafe-fed up ako nga ako. Parang nababurnout ako. Ayente ka, no? So, agent. Kaya ka talaga dyan, bula bibig mo dyan. Magpa-promote ka na. Actually, nasa ano na kami po, nasa parang highest department na kami ng Hindi mga level of department. age. Ikaw mismo magpa-promote ka individual. Pwede kang pumunta ng quality, pwede kang pumunta ng supervisor o somewhere, bahala ka na. Pero kailangan mo magpa-promote, kailangan ng off the phones. Nakakasira ng ulo yan. Toot, thank you for calling. Toot, thank you for calling. Toot, thank you for calling. Puta ka, nakakasira ng ulo yan, brad. Totoo. Yo, kita mo, parehas na naman tayo. Suka rin ako dyan eh. Galing ako dyan, brother. Nakakasuka yan. Tapos pakiramdam mo, kinakaladkad mo lang yung sarili mo papasok ng trabaho. Bumibilang ka na ng mga buwan. Tapos bumibilang ka na ng mga taon. Tapos ganun at ganun pa rin. Malaki nga sweldo, pero kinakaladkad mo na yung sarili mo papasok ng trabaho. Parang paulit-ulit na lang kasi yung nangyayari din. Oo, nakakasuya talaga yan, brother. Masyadong maliit na kahon yung ginagalawan mo dyan. Yung kahon mo nasa loob lang ng script. Pag wala sa script, di mo pwede sabihin. Nadali ka pa ng quality. Tapos dagdag pa yung supervisor mong kupal. Dagdag pa yung tardiness mo na konting late lang, may papel. 1 minuto ka lang na late, may papel. Kailangan mo pa ipaliwanag paano ka na late na 1 minuto. Pag may sakit ka, kine-question ka. Nakakaurat kaya yun. Ay, nako. Ang paraan lang dyan, katulad din ng sinabi sa akin ng mga dating boss ko nung bata pa ako. Ang paraan para makatakas ka dyan, na mare-retain mo na mas malaki pa ang sweldo mo kaysa dyan sa kinikita mo ngayon, hindi yan paglipat ng kumpanya. Pagpapapromote ang kailangan mo. Yun ang kailangan mo. Kasi ang problema sa maraming ahente, derechahan, nadali rin ako ng ganyan eh. Kaya nga nakakapagsalita ako eh, kasi pinagdaanan ko yun eh. Ang problema sa maraming ahente, ang ginagawa nila, maghahanap sila from maglilipat-lipat sila ng call center from one site to another.
from one company to another, tapos palipat-lipat ang hinahanap, malaking sweldo, malaking sweldo, malaking sweldo, malaking sweldo. So ang gusto mo mangyari, ibenta mo yung serbisyo mo na ang kaya mo lang gawin ay makipag-usap sa Ingles, yun lang ang kaya mo. Tapos ta-transfer ka from one company to another, to another, to another, to another, to another. At some point, magkakaroon ka na ceiling. Ang tawag nila dyan, ceiling. Yung ceiling na yun, hanggang dun lang talaga yung sweldo na makukuha mo sa pagiging ahente. Ang pinakamabigat niyan, hindi ka makaprotrude doon sa ceiling na yun. Ang isa sa mga dahilan, dahil wala ka na mahanap na mas mataas na magbibigay ng sweldo sa'yo. Tapos ang pinakamabigat na parte pa dyan, yung konsepto na from one call center to another, ang laki na nga ng sweldo mo dahil palipat-lipat ka. Pero suyan-suya ka pa rin sa bagay na ginagawa mo, wala kang makuhang satisfaction sa lahat ng center na pinanggalingan mo. Yan ang pinakamabigat dyan eh. Ang advice sa akin dati na supervisor ko dyan, na gumana. Way back years ago. Ang daming taon na nakakalipas. Magpa-promote ka, yun lang ang pag-asa mo. Lalaki na nga ang sweldo mo, off the phones ka pa, either may hawak kang tao o wala, it doesn't matter. Ang punto dyan, hindi masisira ang ulo mong kaka. Toot, thank you for calling. Toot, thank you for calling. Toot, thank you for calling. Yun lang talaga pag-asa, brother. Magpa-promote ka. Yun lang ang pag-asa. Tanungin mo yung supervisor mo, tropahin mo yung supervisor mo, yung manager mo, tropahin mo na rin at the same time. Tapos tanong mo sa kanila eksakto kung paano ka ba mapopromote. Gagawan nila ng paraan yan, basta nakita kang porsigido. Yun na mismo yun. Kuha mo? Okay, salamat. Follow-up question, brother. Actually, wala na, yun lang talaga, brother. I feel you, brother. Galing ako sa ganyan. Sinusuka ko na every time gigising ako, umiiyak talaga. Literal, umiiyak talaga ako. Kasi hindi ko talaga gusto yung ginagawa ko. Ang pinakamabigat na parte dun, wala kang malipatang ibang trabaho na kayang magbayad ng kasing laki ng bayad dyan. No. Yan nga, yun miserable, brother. Miserable. Napaka-miserable ng buhay ko yun. Gusto ko na magpakamatay. Yung mga panahong nandyan ako sa ganyang sistema, paikot-ikot lang eh. Wala akong makuhang ibang trabaho. Nung bad trip doon, ang daming trabaho. Pero ang pinaka bad trip doon, walang kayang magbayad kasing laki ng bayad ng kumpanya ko dati. Parang wala Lapas ka sa ng call growth, center. brother. Wala ka lang growth dyan, brother, kapag ka nasa isang kumpanya ka na hindi nag-i-expand, or worse, hindi ka umaangat. Ikaw mismo yung naglilimit sa sarili mo. Kasi pansinin mo, lagi namang merong option para umangat eh. Lilipat ka lang sa kung saan man yung call center na kahit papano, merong room for growth. Kasi kailangan mong makita yun kung napopromote ba yung mga kasama mo paglipas ng panahon. Tanong mo na kaagad sa supervisor nyo, gaano ba kadalas dito promotion? Pag may bagong LOB ba, gaano ba kadalasan yun? Yun, ganun. Eh yung sa inyo, mukhang maraming LOB yan eh. Marami kayong line of businesses eh. Kasi sabi mo, pinakamaganda ng line of business yung meron kayo ngayon at pinagsiservisyohan nyo. Hindi, alam mo sa call center, brother, diretsahan, hindi yan paramihan ng palakihan ng sweldo. Kahit gaano kalaki sweldo mo dyan, brother, magiging miserable buhay mo dyan. Lalo pag ahente ka. Maliban na lang siguro, back office ka, ibang usapan yun. Off the phones ka, kahit paano. Pero kapag ka-ahente ka, tapos, putang nakasaksak ka sa telepono, parang pakiramdam mo nakatali ka sa machine. Ang bigat nun eh. Ang bigat, sobra. Naranasan ko yun. Yung parang sinusuka mo na yung buhay mo. Tapos wala kang makitang ibang escape. Tapos ang nakakakita ka ng ibang escape, mas mababa nga lang ang sweldo. Hanggang tanggapin mo na lang yun kasi wala ka ng choice. Tapos doon mararamdaman mo medyo payapa-yapa ng konti buhay mo. Pero ang konti ng pera mo, hindi nagtutugma eh. Alam ko yung nararamdaman mo, galing ako dyan. Miserable talaga yun eh. Miserable talaga. Gusto ko na lang barilin yung sarili ko sa ulo eh. Naalala ko yung panahon na yun. Grabe yun. Sobrang miserable ng buhay ko nun. Call center, ang laki ng sweldo mo pero miserable ka. Yung nga yung dahil ako, bakit sinasabi ko sa inyo paulit-ulit, hindi pera purpose ng buhay eh. Tingnan mo, ang daming tao sa mundo, hindi lang sa call center ang daming tao sa mundo na pinagtsatsagaan nila yung trabahong hindi nila gusto, ang dahilan kasi yung kumpanya lang na yun o yung negosyo lang na yun, yung alam nila na kayang magbayad ng kaparehas ng binabayad sa kanila. At naman, pakita ko sa iyo kung gaano karaming tao yung ganyan. Sa mga nakikinig ngayon, sa mga may trabaho o nagnenegosyo, ilan sa inyo yung suyang-suya ka na sa negosyo mo o suyang-suya ka na sa trabaho mo? Diretsahan lang tayo. Type yes kung kasama ka rin sa listahan. Tingnan mo kung gaano karami ang mga yan. Ayan o, buena mano, Reka, yes. Dami pa yan, sigurado. D, Sutarez, yes. Marbs,
Brock Leo, si Brock Leo medyo swerte. No siya, no. Anthony, swerte, no. May dating, yes. Abdul, yes. Renz, yes. Chinese, yes. Bossing, yes. Rai, yes. No, ito naman ang dami, oh. Meron mga iba magno talaga kasi gusto nila yung ginagawa nila, eh. Pero bihira yung mga ganun. Ang pinakakaramihan dyan, mag-yes. Karamihan dyan, mag-yes talaga. No, tinan mo, kahit sa YouTube, oh. Ang dami nila, oh. Kahit sa YouTube, ang dami. Ang dami nagko-comment sa YouTube, puro yes sila sa YouTube. Alam mo, brother, derechahan, normal talaga sa buhay na meron ka talagang bagay na ginagawa na talaga suya ka talaga. Pero bibigay ko na sa iyo yung katulad ng tip na binigay sa akin ng boss ko dati. Gumana yun, sobra. Ang laking pasalamat ko nga sa tao na yun, eh. Ang sabi niya sa akin, magpa-promote ka. Yun lang talaga yung pag-asa mo. Bakit? Kasi ang bottom line yan, yung bagay na ginagawa mo na hindi mo na gustong gawin, na talagang sinusuka mo na, maiiba naman ang mundo mo. So it doesn't matter na, hindi na importante kung merong kung may raise sa sweldo o wala, o lateral transfer lang yan, magpa-promote ka. Yun lang yung pag-asa para makatakas ka dyan sa thank you for calling, thank you for calling, thank putang inang. Gusto ko lang sapakin yung abaya ko nun, eh. Hindi ko matiis, brother. Hindi ko matiis. Naalala ko, iniiyak ko pa yun. Literal, pagkagising pa lang, umiiyak na kagad ako. Tumutulo talaga luha ako. Tapos sinasabi ko na sa sarili ko, sana hindi na lang ako magising. Mga ganun-ganun ako nun, eh. Suya talaga. Follow-up question, brother. Wala naman po. Yun lang. Alam na. Sama mo pa daw yung toxic na management. Yun, sama mo pa yun. Okay. Thank you, brother. Bye-bye. Salamat. Fujitsu. Mga gusto ko makakit sa live, andito yung comment bar. Yung katabi lang ng comment bar, yun yung option para makakit sa live. Yun na ba yung viewers dito? Good morning, Fujitsu. Taga saan ka, brother? Good morning po. Nasa Santa Maria, Santa Maria. Bulacan. Okay. Ano ang tanong mo, brother? Ano lang, yung ano nyo, yung makikibalita lang yung nawawalan yung yung pinost nyo. Yung ninakaw. Waiting tayo sa warrant of arrest. Nakasampa na yung kaso. Waiting na lang sa warrant of arrest. Pagka nandyan na yung warrant of arrest, makakabalita kayong lahat. Sabi kasi sa akin ng pulis, wag na daw muna akong mag-update sa internet. Ang dahilan kasi makakatakas lang, eh. Alam na namin kung nasan, eh. Makakatakas lang, ililipat lang ng ibang lugar yan, tapos mamumroblema na naman. Diba? Antay na lang daw ng warrant of arrest. Kasi paglabas ng warrant of arrest, pambuong bansa na daw yan, tsaka daw ako mag-abiso. Mabilisan lang. Ganon. So, ibig sabihin, kung nasan man siyang lupalop ng Pilipinas, walang problema. Kasi yung mismong pulis na doon ang tatrabaho sa kanya para hulihin siya. Pwede po malaman magkano yung nyo? 150,000. Yung pabuya, wala pa. Waiting pa. Kasi may mga Waiting nagbabalita sa akin kung nasan siya, eh. May nagbabalita sa akin kung nasan siya. May video pa nga, eh. Pumapasok sa bahay. Yun lang. Oo, kapitbahay din mismo niya. Anyways, Mawatak din mukhang pa. hindi naman nanonood ng live sa akin yun, eh. Mukhang yan, trip lang yan. Kasi yun ang trip niya, eh. Ang pangit ang trip ng tao na yun. Ang trip niya, mag-apply ng trabaho sa kahit saang mayaman, tas nanakawan niya. Kasi marami nang nag-message sa akin tungkol doon sa gawain niya na ganun. Na yun din daw, doon din daw sa kanila. Nag-apply daw siya ganun, tapos ninakaw din daw yung pera niya. Nag-apply din siya sa ganun, ninakaw din yung pera. Tapos nangungutang siya regular, nagkukunyari siya na patay daw yung lola niya, abuloy daw, ganun, bla bla. Tapos nangungutang pampalibing daw. Hanggang sa lumaki ng lumaki, ang dami niyang nadaling airport police. So, ibig sabihin, regular na talagang gawain ng tao na yun. Malas niya, may Chichester sa Pilipinas. Ganun lang naman yun, eh. Waiting na lang. Mag-aantay lang tayo ng kapiraso. Pag lumabas yung warrant of arrest, ako na rin mismo mag-aabiso. Naglabas sa warrant of arrest, tapos tsaka na natin banatan yung pabuya. Madali na yun. Brother. Follow-up question. Wala na po. Yan lang po. Thank you. Sige, brother. Bye-bye. Bye-bye. Okay. Next tayo. Yung mga gustong umakyat sa live, open ang pag-akyat sa live. Andito yung comment bar, yung katabi lang ng comment bar, yun yung option para makakyat sa iyo sa live. Sige.
Rai Fabi. Ito, Rai Fabi. Boss, Good morning, brother. Taga saan ka? taga Caloocan pero nagtatrabaho sa Cubao. Cubao. Okay. Ano tanong mo, brother? Motivate naman sa mga boss, sa mga construction worker. Nag-construction ako dati. Naalala ko yung panahon na yun, ang bayad sa akin ng 250 eh. 18 ko nun. Pinalayas ako. Tapos yung kasama kong mag-barker, yun na rin yung nagpasok sa akin sa construction. Nakakamiss nga yung mga panahon na yun eh. Masaya lang, ganun. Tapos pagka buhos, kailangan kami, yan, daming tao. Kapag ordinaryong araw, wala, laglag uli. 250 lang bayad, taga-halo yung semento, taga-buhat ng hollow blocks. Magkano sweldo mo ngayon? 550 boss, minimum. Okay. Ano skill mo? Wala pa? 550 araw. Wala pa boss, nag-aaral pa lang. Okay. Aral ka skill, brother. Pagka may skill ka, mas malaki kita mo. Tapos kapag may skill ka na, angat ka pa ng pintor. konti pa. Tapos angat ka pa ng konti pa. Tapos angat ka pa ng konti pa. Hanggang dumating sa puntong kaya mo ng mangontrata. Pag nakakakontrata ka na, nandun ang totoong pera. Hindi kailangan ng motivation dyan, brother. Kailangan dyan pag-aralan mo talaga ng gusto. Sa isipin mo yung pintor ka, nag-aaral ka pagka-pintor. Oo boss. Oo, ang pintor 700, 800 depende sa kung gaano ka kagaling. Tapos pwede na rin kontratahin mo na kapag ka malaki-laki trabaho. Pag naging contractor ka, brother, malaki-laki pera diyan. Motivation okay lang yan, good for 1 to 2 days lang yan eh. 'Di ba? Pero diretsahan, ang kailangan mo talaga disiplina sa pag-aaral. Disiplina sa pag-aaral. Aralin mo yung bagay na ginagawa mo hanggang kaya mo ng mangontrata. Pag kaya mo ng mangontrata, dyan na ngayon darating malalaking pera. Pagka magaling ka na sa pangontrata, pwede ka na rin kumuha ng mga empleyado mo. Tapos hindi na ikaw ang bumabanat. Yun ang sikreto. Yun ang pagpapalawak ng papel dyan. Matutunan nyo yung sikreto Pilipinas na ang sikreto sa pagpapalaki ng pera para hindi na kayo mano-mano yung gumagawa ng trabaho, ang sikreto nasa pagpapalalim. Kabisaduhin mo yung mismong skill, pagkabisado mo na, magturo ka ng mga tao, tapos mangontrata ka, mas malaking transaksyon. Pag mas malaki na transaksyon, mapapansin mo, hindi mo na kailangan gawin yung trabaho. May mga empleyado ka nang gumagawa ng trabaho para sa'yo. Kuha mo yan, brother. Oo boss. Salamat boss. Yun lang. Sige, brother. Galingan mo sa buhay. Bye. Okay. Jimusan. Galing. Hindi magaling yun. Galing ako sa ganun eh. Alam mo yung, marami lang talaga eh. Jack of all trades ako minsan. Good morning, brother. Taga saan ka? Good morning, Pasay po. Pasay. Okay. Ano tanong mo, brother? Pasay po. Tanong ko po kung ano po masasabi nyo sa mga taong naniniwala sa mga bagay-bagay o paniniwala tapos hindi po kayang ipagtanggol yun. Normal Tapos naman kapag yun, kahit nagtanong ka mundo. po Sige. sa paniniwala nila, ang Nagagalit isasagot sila. po nila respeto. Classic. Which is yung kaya ka naman nagtatanong para malaman po yung side nila. Pero parang lumalabas ikaw po yung nagiging masama. Opo. Ano po yung advice niyo po doon? Wala wag mo na lang tanongin. Hindi, ganun yun. Ako ang suggestion ko, ang tanongin mo na lang yung mga nasa iba-ibabaw nila. Mga pastor, ganun, o kung sino man yung nagsaksak sa kanila ng paniniwala na ganun. Kasi diretsahan, may mga bagay na alam nyo naman diretso, hindi talaga nagme-make sense eh. Mga paniniwala ng mga tao na bawal magwalis pag gabi. Bakit? Bawal magwalis pag gabi, lalabas ang grasya. Okay, so ibig sabihin pala, grasya pala yung basu-basura, yung mga ali-alikabok. Eh di, ang gawin mo, huwag walis ka pa loob ng bahay. Yan. Mga chicken bones, ganun. Yung mga kalat-kalat sa kalsada, yun, linisin mo, papasok sa bahay mo. Kung ang ibig sabihin pala ng mga kalat-kalat, na winawalis mo palabas, grasya, winawalis mo. Eh di, magwalis ka pa loob ng bahay para pumasok yung grasya. Ano ba? May mga bagay di talaga nagme-make sense eh. Malala na mga kawika ang mga pamahiin ng mga matatanda. Yung itatawid sa kabaong yung mga bata para wag daw ikang sumunod sa libingan. Hindi ko maintindihan talaga yan. Napakaraming mga pamahiin ng mga matatanda, hindi nagme-make sense eh. Napakaraming pamahiin ng mga matatanda, hindi nagme-make sense. Sa akin, diretso, hindi ko nalang pinapansin. Kasi mga tao, akala mo, inaapi kapag tinuturuan mo pa ng tama eh.
Eh sa akin, kung sino na lang gustong matuto, akin kayo. Yung mga ayaw matuto, bala kayo sa buhay nyo, problema nyo yan. Eh nakasulat pa naman sa Biblia yun. may Huwag kayo tanong din maniniwala po sa ako. pamahiin, sabi ng Diyos. Okay, go. Ano po, yung about po sa mga Pilipinong hindi po tumitingin ng credentials kapag bumoboto. Nako, napakarami yan. Hindi, alam mo, diretsahan, brother. Isa sa mga problema kasi natin, hindi ko alam, I may be wrong ha, maaaring mali ako rito ha. Pero diretso, hindi ko alam kung saan nakalagay yung credentials ng mga kumakandidato. Sigurado, may record ng COMELEC dyan. Pero publicly, saan mo titignan yun? Mag-aantay kang sabihin ng politiko, pero kung hindi sinabi ng politiko, saan? Hindi ko alam. Diretso, hindi ko alam. Hindi ko pa nauungkat yung website ng COMELEC para makita mo kung meron ba dun. Ang SALN, kahit pa paano, may makikita kang website ng SALN. Pero yung credential ng politiko, hindi ko alam. Wala eh. Pansinin mo, walang politikong nagpo-promote na, mga Pilipino, dito nyo titignan kung anong credential ng putang inang kumakandidato na yan. Wala. Ngayon, ang mga Pilipino naman, hindi tuloy alam kung saan nahahanapin. Diba? Pansinin mo. Ikaw ba alam mo kung saan titignan yung credential? Meron kang politikong kumakandidato sa inyo locally. Saan mo titignan yung credential nun kapag may access ka sa internet? Ako hindi ko alam eh. Ikaw ba? Baka alam mo. Siguro kung wala na lang po silang sangkot sa kung ano pong kalokohan, yung kaso po ganun. Kung malinis po yung image nila, siguro pwede na rin pong batayan yun. Siyempre, di mo pa alam yun kung may mga sangkot sila sa kung ano man. Pagka lumang politiko na, mababalitaan mo yan, matik. Pero pag bagong politiko, mahirap. Eh minsan nga, lumang politiko na, di mo pa maintindihan dahil magaling talaga trumabaho eh. Malinis eh. Malinis sa harapan. Pero pag nakita mo yung bank account, bigla lumago. Wala eh, wala talagang I will say, hindi ko alam kung saan hahanapin kung nasa nandun ang credentials eh. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung saan hahanapin kung saan nandun ang credentials. Ako ang tinitignan ko na lang, plataforma. Kasi yung plataforma, maririnig mo sa kanila yan, sinasabi nila diretso yan. Huwag kang nga lang pupunta ron sa isa na parang ginagawa ay kending-kending lang, gano'n. Tapos budots-budots lang. Yun, alam mo na yun, bubudots-budotin ka talaga nun. Hindi mo talaga alam kung ano nagawa nun. Pero yung mga ibang politiko, sinasabi naman nila kung ano plataforma nila, lalo na kapag nangangampanya sila eh. Maganda nga ngayon, meron ng social media. Makikita mo ngayon yung mismong panahon ng pangangampanya, maintindihan mo kung ano mga plataforma nila base sa mga bagay na sinabi nila doon sa mga speeches nila na karamihan ay uploaded sa social media. Yun, dun, kahit pa paano, meron ka ng konting hint. Pero yung tungkol sa credentials, ano natapos itong tao na to, ano nagawa nito, anong mga posisyon ang hinawakan yan, private or publicly, hindi mo alam eh. Hindi mo alam eh, yun ang problema eh. Yun ang problema sa atin dito sa Pilipinas, hindi mo alam kung saan mo hahagilapin yung credentials sa mga tao na yan. So yun ang sagot ko ron. Follow up question, brother. Yung sa naman po, tungkol sa pag-aaral, yung mga nakatapos ng po ng pag-aaral, ano po payo nyo dun? Ako suggestion ko magtrabaho ka na kagad. Para magkaintindihan na kung ano ba talagang trabaho gusto mo. Ganun, diretso magtrabaho ka na kagad. Kaya naman tumahinga ka, tumambay ka. Ano kasi, tinan mo, what options do you have? So tapos ka na mag-aral, hindi ka naman na mag-aaral uli. So ano ngayon ang gagawin mo? Ang option mo lang, dalawa, tumambay, na hindi masyadong productive, o magtrabaho na diretso. Dalawa lang options mo eh. Meron bang pangatlong option doon? Magbantay ng tatay mong may sakit. E paano kung wala may sakit sa pamilya? Ganun. Follow up question, brother. Wala na po. Thank you po. Thank you. Okay, brother. Bye-bye. So, Jamo. Good Hello, morning, boss. brother. Good morning. Taga saan ka? Di ka Quezon Province, pero nandito ako sa Las Piñas. Okay. Ano tanong mo? Boss, tanong lang. Sa tingin mo, are we still a sovereign country? Oo. Publicly. By paper, oo. Pero obviously, yung mga politiko natin, pinipilit ng magkabilang panig ng Amerika at saka ng China, pamahalaan yung mga yan dahil may nagpopondo dyan eh. Diba? Ganun lang naman yun eh. Kitang-kita mo naman eh. Diba? Kung kanino nakapanig yung mga politiko natin. Dawa, Duterte at saka si Bongbong. Diba? Nakikita mo yung panig ng dalawa eh. Kitang-kita mo mismo yung panig ng dalawa.
tatanong mo, sovereign country pa ba tayo? Oo, by paper. Pero yung mga politiko natin, pinipilit infiltrate ng iba't ibang mga bansa. Kung nakikita nyo lang, ito sa mga matataba utak dito na medyo may konting interest pa sa politika ng geopolitics sa Amerika. Tignan ninyo yung nilabas na na record yung mga dineclassify na record sa Amerika. Tapos tignan nyo din yung mga nahanap ni Elon Musk na mga bagay-bagay na expenditures ng Amerika na unnecessary. Pansinin ninyo, ang common denominator ng sobrang daming mga gastos ng Amerika palabas ng bansa, puro tungkol sa LGBT. Hindi ko alam kung napansin ninyo yun. Pero ang daming mga bansa na binibigyan ng pondo ng Amerika galing sa taxpayers money para i-promote ang LGBT dun sa bansa na yun. Tapos mag-isip ka na lang kung bakit kaya. Bakit kaya? Bakit pinopondohan ng Amerika yung pagpo-promote ng LGBT sa iba't ibang mga bansa? Bakit kaya? Bakit? Isip ka na lang. Mahirap na para magsalita pa ako ng tungkol dyan eh. Pero I have a good theory. Pero syempre, mahirap sabihin. Sasama na naman ang loob sa akin ng mga tao. Yan na naman tayo eh. Tapos mga politiko magagalit na naman sa akin. Diba? Lalo na yun, nagpo-promote ng LGBT ng mga politiko. Sasama na naman loob nyo sa akin. O, bata trabahuhin nyo na naman. Mawala na naman ako ng Facebook o ng TikTok o ng YouTube. Bala kayo sa buhay nyo. Wala namang pakinabang na ilabas ko pa yun eh. Kasi tinan mo, nasa iba-ibabaw na nililipunan yan eh. Hindi na yan yung mga ordinaryong taong bayan na hirap sa buhay. Hindi na yan eh. Hindi na eh. Dito na yan sa bandang ibabaw ng lipunan. Wala naman ako masyadong pakialam sa mundo ng mga mayaman eh. Dito ako sa mundo ng mga mahirap. Bakit? Sobrang dami ng mga mahirap na tao na gusto ko kayong matulungan. Ang sobrang importante sa akin, yung matulungan ko yung mga hirap na hirap sa buhay. Bakit? Kasi malapit kayo masyado sa Diyos eh. Malay nyo, isa sa inyo tao ng Diyos, kasi pagdasal ako, may pag-asa ako ngayon sa kabilang buhay. Yun ang interest ko, yung kabilang buhay. Pero yung mga mayayaman, poke ng wala na akong pakialam dyan. Diretsahan, tangina. Pag nakita mo kung gaano ka-twisted ang utak ng mga mayayaman, siraulo maraming mayaman. I know. Kasi, di ba, galing ako sa ganun eh. Sa pamilya pa ng mga ganun. Sa pamilya ng mga ganun. May pera. Tapos you will understand na iba talaga ang isip ng mga mayayaman. And then you will understand na yung gaya ng sabi ni Cristo sa Biblia, mas madali pa makapasok sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa isang mayaman makapasok sa karya ng langit. You will understand. Yung moral high grounds nila, there's fucking no such thing. Walang moral high ground. Walang ganun. Parang tungkol sa Diyos, meron niya hypocrisy karamihan sa kanila. Magsisimba, tapos they will continue killing people, they will continue doing whatever they're doing, they will continue drugs, diba? Smuggling, and everything else in between. I know too much. Kaya nga maraming galit sa akin sa mga nasa ibabaw eh. Bakit? Kasi tinuturo ko sa mga nasa ilalim yung mga bagay na hindi tinuturo sa mga nasa ilalim. Tinuturo ko eh. Yung konsepto na pagyaman, tingnan mo, pansinin mo, karamihan ng mga mayayaman, merong savings account para pag nagkasakit sila. Karamihan ng mga mayayaman, healthy living. Karamihan ng mga mayayaman, mangangain ng gulay, hindi masyadong karne. Karamihan ng mga mayayaman, umiiwas sa trans fat. Karamihan ng mga mayayaman, maayos ang pangangatawan. Karamihan ng mga mayayaman, malupit ang mindset. Karamihan ng mga mayayaman, hindi masyadong gumagastos malibang pagkakakitaan. Yun ngayon yung pinipilit ko ipasa sa inyo. Yun ang mindset ng mga mayayaman. Pero yung mga gawain ng mayayaman, lalo na tungkol sa pera nila, na sobra-sobra na yung pera nila, lalo na yung mga nasa pinakaibabaw ng lipunan, wala lang kayong alam. Hindi nyo alam gaano ka-twisted ang utak ng mga putang. Hindi nyo alam gaano ka-twisted ang utak ng mga nasa ibabaw. Sobra. Lalo na yung mga deepest, darkest desires ng mga nasa ibabaw. I just don't want to be a part of it. Ganun lang. I just don't want to be a part of it. Hindi na lang ako nagsasalita pero I know too much. Nakakasama ko iba sa kanila eh. Nakakakwentuhan ko pa eh. Mula lang naman nagsimula ako ng Project 1M na hindi na ako masyadong nakakadikit sa kanila eh. Pero I know too much. Sobra-sobra yung alam ko. Hindi ako magiging ganito katapang na wala palang laman. Hindi. Naiintindihan ko yung mundo ng ibabaw. Naiintindihan ko rin yung mundo ng ilalim. Kaya nga tignan nyo, kung ganito na lang ako katapang kung paano magsalita. Bakit? Syempre, diba? Alam ko kung paano gumagalaw ang kapangyarihan dito sa mundo eh. Yan. Yan, sabi nung isa, psychosocial pala si Idol. Nice one, Idol. Follow-up question, brother. Wala na, sir.
Thank you. Salamat, brother. Gusto ko lang marinig yung opinion mo about doon sa... Thank you. Okay. Next tayo. Ano kayang option para mag-akot nila rito? Ito. Baka pwede may disclose ang BPO ko galing. Marami, brother. Marami. Mahaba resume ko. Boss, pwede po magtanong. Brother, good morning. Taga saan ka? Good morning po. Ano po ako? Amadeo Abite. Amadeo. Okay. Ganda dyan, ah. Ang tanong ko po, Yeah. mission ng isang tao sa mundong ito. Ulit, brother. Medyo nagputol-putol ka. Sige po. Ano po ba ang mission ng isang tao dito sa mundong ito? Mahirap yan, brother. Mahirap yun. Yung tanong na ano mission. Kasi, ano yan eh. It's as if inordain yan. Ang tanong, sino ang nag-ordain? Sino ang nagsabi na ito ang mission? Tapos, reiterated ba yan sa sangkatauhan? Tapos, ang daming surrounding circumstances niyan eh. Maraming surrounding circumstances niyan. Merong talata sa Quran na sinasabi to the point na, eto translation na lang ito. Rendition ko na lang ito. Na sinasabi na kailangan matuwa sa'yo yung gumawa sa'yo. Na halos ganun din ang sinasabi sa Biblia. 12:13 ng Ecclesiastes. Ito ang wakas na lahat ng bagay. Ang lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Yun ang nakasulat sa Biblia. 12:13. Buong katungkulan ng tao. Takot ka sa Diyos, sundin mo ang kanyang utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Yun yung sinasabi sa Biblia. Ako, I think, if there's a creator, ang trabaho mo, siguraduhin mo natutuwa sa'yo, gumawa sa'yo. Kasi, ako ganun din na nararamdaman ko eh. Yung pakiramdam na ang trabaho ng mga empleyado ko, siguraduhin nilang masaya ako sa trabaho nila. Yun. Naalala ko yun. Naalala ko yung panahon na parang, alam mo yun, eureka moment ko. Anong trabaho ng empleyado? Kasi empleyado pa ako ng mga panahon na yun eh. Anong trabaho ko ba talaga bilang empleyado? Ang trabaho ko ba mag-manage ng tao? Ang trabaho ko ba mag-send ng statistics? Ang trabaho ko ba maniguradong kumikita yung kumpanya? Ano ba talaga trabaho ko? And then it hit me. Ang trabaho ko pala bilang empleyado, siguraduhin na masaya ang boss ko sa trabaho ko. Yun. Yun na mismo. Tapos, tsaka mo lang ma-realize, okay. Baka ganun din ang purpose ng buhay ng tao. Ang purpose siguro ng buhay ng tao, kasi kung walang Diyos, okay lang kahit ano gawin mo. But wala naman Diyos eh. Pero kung meron, ang siguraduhin mo, natutuwa kaya yung gumawa sa'yo na ginawa ka niya. Ayun. Yun, palagay ko. Natutuwa kaya yung gumawa sa'yo na ginawa ka niya. Make sense, no, brother? Make sense? Yes po. Thank you po. Follow-up question, brother. Masama po ba ang mag-masturbate? Na palagay ko naintindihan na ng Diyos yun. Kasi isipin mo yung konsepto na nilagay sa'yo bilang lalaki, yung konsepto na napupuno pantog mo. Ano nga gagawin mo dun? Every time, yun ang mahirap sa pagiging lalaki, brad eh. Tangina, ang hirap maging lalaki. Sabi ng iba, mahirap daw ikaw maging babae. Nako, hindi mo pa nasubukan maging lalaki. Ang babae, every time magkaka-menstruation ka, masakit ang puson mo. Pero isang beses lang sa isang buwan yan. Aburido ka, inis ka, buwisit, ang baho ng paligid, pakiramdam mo, ang pangit-pangit mo, nakakainis lahat ng bagay, may pagkain ka na gusto, pag natikman mo, hindi mo pala gusto yon. Ang gulo. Ang gulo. Yun ang pakiramdam ng babae. Ang lalaki naman, pag puno pantog mo, may libog ka. Araw-araw, oras-oras, minuto. Sa akin, palagi ko naintindihan na ng Diyos yun. Naintindihan na ng Diyos yun. Kung paano may mga babaeng hindi makapagtikom ng bunganga nila kapag may menstruation sila, na naiintindihan din ng Diyos yun, na may tantrum sa mga babae, na siguro naiintindihan din naman ng Diyos na meron siyang inilagay na pantog na napupunong sa mga lalaki, tapos kailangan nyo mayat-maya, labas ng labas. Siyempre, ibang pag-uusap na yun tungkol dun sa kung ano man yung ginagawa mo para labasan ka. Kung nanonood ka ng porno, kumakantot ka ng kung sino-sino, ibang usapan yun. So yun ang sagot ko ron. Follow-up question, brother. Ganda na, bihira nagtatanong ng katulad niyan. Sige po. Sige po, last question po. Sige, go.
ano po ba yung tips niyo sa panliligaw? Una muna, ayusin mo muna ang sarili mo. Pinakamalupit na tip na masasabi ko sa'yo, brother, ayusin mo muna ang sarili mo. Ikaw na ba yung lalaking gusto mo kung sakali mang meron kang anak na babae para sa kanya? Kunyari, meron kang anak na babae. Kunyari may anak kang babae. Kunyari, ikaw ang magdidesisyon ng magiging jowa ng anak mong babae. Dapat ikaw yun. Ganon yung konsepto. Kasi hindi lang naman yan coming from the standpoint na coming from the standpoint na manliligaw ka nung babae lang eh. Pati pamilya, brother. Pati pamilya, kailangan gusto ka. Pag hindi ka gusto ng pamilya, alam mong magkakaproblema ka. Tapos magrereklamo ka, imberan ko nakikialam sa akin. Malamang hindi ka gusto eh. Bakit hindi ka gusto? Maaari maliit ang kita mo. Maaari din namang wala ka sariling bahay. Maaari din namang wala ka sariling sasakyan. Maaari din namang hindi ka mayaman. Maaari din namang wala ka narating. Maaari din namang wala ka natapos. Maaari hindi ka masyadong pogi. Maaari hindi ka maputi. Maaari bla bla etc. etc. Siguraduhin mo muna na ikaw muna kung halimbawa may anak kang babae, yung tipo mo ba yung gusto mong mapang-asawa ng anak mong babae? Ngayon, malalaman mo ngayon kung anong tipo ng magulang ngayon nung magiging kasintahan mo o nung liligawan mo. Malalaman mo rin kung anong tipo ng lalaki ang gusto nung babae. So, hindi ka na ngayon magkakaproblema sa panliligaw. Bakit? Kasi first impression pa lang. First impression pa lang sa'yo. Kilala ka na agad nung pamilya at nung magulang at nung mismong babae. Kailangan, kaya kang ipagmalaki ng babae, brother. Kailangan, kaya kang ipagmalaki ng babae. Ikaw ba yung bagsakan na kayang ipagmalaki ng babae? O ikaw yung bagsakan na hiyang-hiya yung babae pag pinapakilala ka niya sa mga kaibigan at sa mga magulang niya? Kailangan mo i-consider yun, brother. Kailangan mo i-consider yun. Parang katulad sa akin, isipin mo yung konsepto na yung inbox ko punong-puno ng mga babaeng nagme-message sa akin. Yung inbox ko punong-puno ng mga message ng mga babae. Babae nga ngayon, panahon ngayon, babae na nanliligaw eh. Babae na nanliligaw sa panahon ngayon. Ang daming nagme-message sa akin na babae. Nalaman nilang single ako eh. Walang anak, walang asawa, walang sakit ng ulo, 'di ba? Wala akong problema eh. Wala akong bagansya eh. Wala akong anak, 'di ba? Wala akong parang pabiyanan pa na pakikisamahan nila o mga kapatid na manggugulo sa relasyon. Wala akong ganun eh. O syempre may mga babae interesado sa ganung walang sakit ng ulo. Maya't maya may mga nagme-message sa akin kung sino-sino. Bakit? Kasi nga nakikita naman na nila sa social media. Kumbaga nakapagpakilala na kasi ako sa mga tao eh. 'Di ba? Trip nila yung mga katulad kong siraulo. Ayan ang trip yung problema sa inyo mga babae. Trip na trip nyo yung mga siraulong katulad ko eh. Hirap sa inyo, trip na trip nyo yung mga siraulong katulad ko eh. Yan talaga problema ninyo. Tapos tignan mo, pag ginawa ka ng siraulo, tapos na-realize mong hindi mo pala kayang baguhin yung siraulo na yun, magrereklamo ka, sabi mo na biktima ka. Pa-victim ka bigla. Hirap sa inyo mga babae. Yung matino, lumalapit sa'yo, ayaw mo ng matino. May pera naman yun, engineer. Ang problema, hindi nga lang masyadong magaling sa pakikipag-usap, pakikipagkwentuhan. Introvert, engineer eh. Architect eh. Mathematically inclined. Matalino naman. Ang problema nga lang, hindi nga lang talaga magaling bumoka. So hindi mo ngayon maiharap sa mga tropa. Ang gusto mong iharap sa mga tropa, yung siraulo, tad-tad ng tattoo yung katawan, may mga tattoo pa sa muka. Tapos, alam mong siraulo yan, umpisa pa lang. Bakit? Dahil nakikita mo nga yung ugali, siraulo talaga eh. Tapos iniisip mo, parang ikaw yung si Wonder Woman na kaya mong baguhin yung ugali ng putang ina. Tapos, pagka hindi mo pala kayang baguhin, after 3 years na, kung kailan siran-sira na yung lahat ng meron ka, tsaka mo ngayon sasabihin na biktima ka. Ewan ko sa inyo, ang hilig nyo sa mga siraulo. Mga babae talaga, mahilig sa mga siraulong kala nila kaya nilang ayusin. Tapos pag na-realize nila, hindi pala nila kayang ayusin, uma-acting pa-victim. Ay, sinasabi ko sa'yo. Ayaw mo sa matino, yan ngayon na pala mo, single mother ka. Gusto mo ng bad boy, diba? Kaya sabi ko sa inyo, tigilan nyo ako. Hindi ako interesadong magjowa pansamantala. Masakit pa yung puso ko eh. Ang daming nagme-message sa akin, kalot kanan eh. Anyways, follow-up question, brother. Last question. Salamat po sa magandang tulong niya. Last question ko po is, paano mo malalaman na totoo po yung nangangaral ko? 7:17 ng Juan. Kung sino man ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban ay makikilala niya ang turo
Kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Ang nagsasalita na buhat sa kanyang sarili, naghahanap ng kanyang sariling kaluwalhatian. Datapot ang naghahanap ng kaluwalhatian, yaong sa kanya'y nagsugo, ang gayon ay totoo at sa kanya'y walang kalikuan. Ang titignan mo, brother, aral. Aral, yun ang titignan mo. Pag nakita mo yung aral, may problema, may diferensya, hindi nakasulat, alam mo na hindi mo dapat sampalatayanan yan. Lalo na tungkol sa mga aral. Pag ang mga aral, tuturo ng tithes, 10%, 10%, ingatan mo sarili mo dyan. Walang inutos si Kristo na tithes. Ulitin ko, si Kristo, walang inutos na tithes yan. Hindi nangolekta ng tithes si Kristo. Wala kang mababasang si Kristo nangolekta ng tithes. Walang ganyan. Kabahan ka na kapag kaganyan ng pastor mo, hinihingi 10% na sweldo mo. Yung aral ang titignan mo, brother. Yung aral ang titignan mo. Follow-up question. Ganda ng tanong mo na yun. In fairness, mga tanong mo magaganda. Interesante ah. Sige, go. Siguro yun na lang. Salamat po. Okay, Boss, sige. yes. Thank you. Ayun, sabi nung isa rito, pati mga apostol nagtatrabaho sila. Oo, mga apostol nagtatrabaho talaga sila. Si Pablo, nakatoka sa mga hintil. Sa kanya halos yung may pinakamalaking gawain. Kasi hintil hintil labas ng Israel yun eh. Si Pablo nagtatrabaho gumagawa siya tolda Gumagawa tolda. Imagine mo yun, si Pablo na yun si Pablo. Isipin mo kung gaano karami yung mga hintil. Pag pinagkukuha mo lang yung 10% ng mga hintil na yun, marami-raming pera yun Ibig sabihin, 10% ng mga hintil pinagkukuha mo. No? Dami pera nun. Sobrang dami pera nun. Pero tignan mo, naghahanap buhay pa rin si Pablo. Gumagawa siya tolda, binebenta ng mga kapatid. Okay, next tayo. Next. Forge it, build it. Business yata ito. Forge it, build it. Good morning po, Idol. Good morning, Idol. Kasi karaniwan sa mga tao, masyado silang sumasamba sa mga tao din. Ano yung masasabi mo dun? Paano sumasamba sa tao? Ano ibig mo sabihin? Hindi kasi karaniwan, Idol, pag tayo mahirap, napakaitaan lang sila ng konting halaga ng mga mayayaman, binibigyan na agad na ng oras, tapos pinag-pray-pray ka agad. Alam mo, oo nga, lumang tugtugin na yun pinagpe-pray, tapos gawain din kasi ng gawain din kasi ng mga Katoliko yan sa mahabang panahon dati pa Alam mo yun, yung mga praile dati, kung sino may pinakamalaking bigay, pinagdadasal ng gusto. Tapos ang bango-bango sa simbahan. Dati pa yan, brother Lumang tugtugin na yan Matagal na usapin na yan tungkol dyan. Ganun talaga, kasi sabi nga rin sa Biblia, kapag ka mayaman, dumadami kaibigan. Dati pa yan, lumang tugtugin na yan. Wala naman bago, brother. Ang dahilan yan, pinaka-common denominator ng lahat ng yan, syempre dahil sa pakinabang, yung mga mayayaman, kapaki-pakinabang Ano pa ba naman? Pag may lumapit ba sa yung isang mayaman, sabihin sa'yo, bigyan ka 100,000, pag pray mo siya, di mo pa pray yun. Diba? Basic principle ba? Basic principle. Syempre, 'di ba, may may naidudulot kasi mayaman. Kaya sabi ko nga sa inyo, Pilipinas, mag-ipon kayo ng gusto. Alam niyo na nga, talong-talo ng mga mayayaman, ng mga mahirap, ba't hindi ka pa magpakayaman? 'Di ba? Welcome ka naman Bakit? Ang Panginoon na nagpapayaman, ang Panginoon na nagpapadukha. Siya rin naman na may gusto na may mga tao talaga na yumaman at may mga tao rin naman manatiling mahirap. You can always try. Pag hindi ka naman pinapayagan ng Diyos, mananatili kang mahirap habang buhay at wala namang masamang maging mahirap. Pero you can try. Welcome ka. Kaya nga sinasabi ko na sa inyo, pinapakita ko mismo sa inyo kung paano ginagawa ang pera at paano maging milyonaryo, di ba? Mano-mano pinapakita ko sa inyo. Tangina, pagtsatsagaan ko to. Puta ka, kahirap-hirap kaya nitong ginagawa ko na hindi nga man lang. Tangina, kung alam nyo lang kung gaano kasakit sa ulo tong putangin ang pinagagawa ko sa sarili ko. Para lang matuto kayo. Pinamimigay ko nga libre yung karunungan Ang gusto nyo, bayad pa kayo ng bayad kung kanino. Kani-kanino Alam nyo naman sa sarili nyo yung iba dyan, kahit pa paano, so taba naman utak ko. Kaysa doon sa ibang mga nagpapabayad dyan sa social media ng mga course. Di ba? Salamat, Idol. Susubukan kong yumaman talaga. Promise. Maraming salamat po, Chester. Trabahuin mo ng gusto, brother. Trabahuin mo ng gusto. Ganun lang naman yun. Tapos wag mong kakalimutan ng Diyos. Ipagpasalamat mo sa Kanya lahat ng bagay na kaliit-litang natatanggap mo. Yung mga mapagpasalamat, binibigyan pa ng mas marami yun. Yung mga ingrato, na binigyan ka na nga, galit ka pa. Akala mo, inapi ka. Yung mga yan, hindi masyadong nakakalayo ang buhay ng mga yan.
Kahit magkaroon silang konting pera, balik yan sa wala. Balik sa wala. Yung mga ingrato, napakaraming ganyan sa lipunan. Kung mapapansin mo, yung mga hingi ng pera sa mga kamag-anak nila OFW o dun sa ginawa nilang breadwinner, kasi yung breadwinner, ginagawa lang yan eh. Wala naman talagang pinanganak ka, breadwinner ka. Wala naman ganun eh, ginagawa yan pagka-breadwinner na yan. Itinatalaga sa mga tao yan na maging breadwinner sila. May mga tanga naman na tumatanggap ng pagka-breadwinner kahit hindi naman dapat. Sipin mo, magulang mo, 40 anyos pa lang, ikaw naman, 20 anyos ka pa lang, nagsisimula ka pala sa buhay, lahat ng pera mo binibigay mo sa magulang mo. Tapos ang magulang mo naman, hinihingi naman lahat ng pera mo. Wala tayong pag-uusap sa pagkukusa, pagtanaw ng utang na loob. Pero lahat na lang gusto ng magulang mo hingin sa'yo. Sobra naman yan. Lahat na lang, pati kapatid mo. Ikaw na ngayon ang pinapag-aral, pag-aralin mo yung kapatid mo. Yung kuya mo, bigyan mong pera. Yung isa pang kapatid mo, naku, nasa ospital. Tapos at titignan mo, tataka ka, ba't lahat na lang cargo ko? Kayo, ano ginagawa nyo? Pakainin mo din kami. Naku, kasi wala na kami makain dito. Mahal ng bilihin eh. Tataka ka, mahal ng bilihin. Ba't hindi kayo tatrabaho? Ano nagawa nyo? Nakatanghod lang kayo, nag-aantay kayo ng biyaya galing sa akin. Nakakapagtaka yung mga tao na ganun. Alam mo, Pilipinas, yung mga ganong klase ng mga tao, mga ingrato yun. Mga ingrato. Binigyan sila ng lakas. Ayaw nilang ipagpasalamat at gamitin yung lakas para makagawa sila ng pera. Yung mga tanga, yung mga bobo, na mga gago, na mga estupido, hingi lang ng pera yan. Hingi lang ng pera. Yung mga ganyang klase ng mga tao, kahit kailan, hindi uusad ang buhay ng mga yan. Kasi hindi sila makapagpasalamat. Tignan mo, bigay ka ng bigay. Tignan mo, susunod na panahon, tanggalin mo ngayon yung pagbibigay mo sa kanila ng kung ano man. Galit yung mga hayop na yan. Galit, sasabihin, madamot ka na, nagbago na ugali mo. Yung mga ganyang klase ng mga tao, alam mong habang buhay ng ganyan yan. Habang buhay ng mahirap yan, hanggang mamatay sila, mahirap sila. Ginusto nila yun para sa sarili nila. Bakit? Kasi ingrato nga sila. Yung mga binibigay sa kanila, imbis pagyamanin nila, nilalamon lang nila lahat. Tapos inuubos lang. Anyways, follow-up question. Sige po. Magbibigay po ako ng ibang chance sa iba po kong tatanong. Maraming salamat. Magandang umaga po. Thank you, brother. Yung friend ko kumuha ng motor, tapos name ko ginamit niya, tapos sinanla niya, di ko alam. Ano gagawin ko? Punta ka sa police station para mabawi yun. Ganun lang. Punta ka sa police station. Tapos kunin mo yung motor kasi nakapangalan sa'yo yun. You now have the right. O di nasa iyo ngayon ng upper hand. Hindi niya dapat angkinin yun kasi sa'yo nga nakapangalan eh. Diba? Ako naman, tataka naman ako sa inyo, ba't pinapagamit nyo yung pangalan nyo sa iba? Anong katangahan yan? Huwag nyo papagamit pangalan nyo sa iba. Tignan mo ngayon, sakit ng ulo ngayon yung dinaranas mo. Brother, good morning. Taga saan ka? Mukhang wala si brother. Next tayo, next. Aya. Aya, good morning. Taga saan ka? Good morning po. Handa, address ko lang muna to na sa YouTube. Si Selectable. You're looking at the world from your own pessimistic viewpoint. Hindi ba ganun ka rin naman? Sa dami ng bagay na natututunan sa akin ng mga tao, puro mali lang ang nakikita mo. Hindi ba? Okay, go. Sige. Question po, brother. Paano po magpataas ng self-esteem or self-confidence? Ang self-confidence, art yan na inilalagay mo sa isang bagay na magaling ka. Ano yan? Kumbaga, personal touch mo. Personal touch. Kung paano ka maglakad, kung paano ka kumilos, paano ka magpinta, paano ginagawa yung bagay na ginagawa mo, paano ka magsalita. Personal touch yan. Ngayon, importante na alam mo at kabisado mo yung bagay na ginagawa mo para makapagkabit ka ng personal touch. Kasi sa bagay na inaaral mo pa lang at hindi mo kabisado, hindi ka talaga makakapaglagay ng confidence dyan. Tena mo, pansinin mo. Yung mga ibang influencer, pag pinagsalita mo ng isang oras, tapos question and answer, meron at merong lilitaw dyan na wala sa hulog. Tapos pag chinap ngayon ng mga tao yun, mababash yung influencer na yun. Maraming ganun. Lalo na sa live. Yung mga ibang ginagawa, shoot. Tapos tinatanggal nila yung mga bagay na hindi nila gustong mailabas. Pero yung sa akin, live. See the difference? Kasi sa akin, simple. Hindi naman ako nagdudunong-dunungan eh. Hindi ako mahilig magdunong-dunungan.
Hindi ko ugali magdunong-dunungan. Sa akin, pag hindi ko alam, sabihin ko lang sa'yo, hindi ko alam. Ganun lang. Simple. Hindi ko alam. Hindi ako sigurado. Ganun lang. Tapos sasabihin ko ngayon, yung surrounding circumstances, kung ba't hindi ako sigurado. Kasi may mga bagay kasi na ang dahilan kung bakit ko sinagot na hindi ko alam, o sinagot ko sa'yo na hindi ako sigurado, kasi sobrang daming information na pumasok sa akin in the past, ako mismo nalilito dun sa dami ng mga information na pumasok. Bawa, katulad sa spiritualismo, medyo magulo kasi yung konsepto ng spiritualismo. Alin ba dyan sa mga yan ang totoo? Diba, sa dami ng mga religion, under Christianism faith ang dami. Isipin mo, sama mo pa Islam, sama mo pa Shintoism, sama mo pa Buddhism, sama mo pa yung iba't ibang mga religion sa buong mundo, kasama na yung mga patay na religion sa mundo. Alin dyan ang ngayon ang totoo? See? So ngayon, makakapaglagay ka ng confidence sa bagay na kabisado mo. I strongly suggest kabisaduhin mo muna yung mga bagay na gusto mong lagyan ng confidence, then you can attach your personal touch to it, which is what I call confidence. Yan ang sagot ko ron. Follow-up question, sister. Ito po, brother. Medyo nahirapan po talaga ako dito. Ano po kaya magandang action kapag nakaka-experience ng pambabasta sa workplace? Ang style po usually ay pinagsasalitaan ako ng din maganda. Pero yung mga kasalitang di ko para patulan pa. Pero tanong ang ako. sakit po sa kalooban. Okay. Yung mga sinasabi mong pambabastos, anong level yun? Is it sexually explicit na mga klase? Parang ganun po. Pero para hindi ko para patulan. Gaano karami gumagawa sa'yo? Madalas po sa encounter ko with guys po. Maganda ka, no? Tapos, ano po, half Indian po ako eh. Malaki dibdib mo? Hindi po. Pero maganda ka? Hindi ko po sure eh. Pero napapansin po ako madalas ng mga tao. Okay, then let's conclude na maganda ka nga talaga sa paningin ng mga tao. Kasi yun ang pinaka-common eh. Pag malaki dibdib mo, tapos maganda ka, o maganda ka lang, o malaki lang ang dibdib mo, pinaka-common talaga, magiging target ka talaga ng mga siraulo. Diretsahan. Magiging target ka ng mga siraulong lalaki. Lalo na yung mga malilibog na mga lalaki. Bibiru-biruin ganyan. Tapos yun yung paraan nila para baka sakaling lumusot. Ganon yun eh. Baka sakaling lumusot. Pag lumusot, alam mo na yun. Diba? Ganon yun eh. Tanong mo sa mga lalaki. Tanong mo na rin sa mga babae. Diba? Kapag binibiro ka ng ganon, half ment yan. Hindi yan parang biro lang. Hindi, karamihan dyan half ment. Type yes kung naniniwala ka ron. Time mo lang. Komento to ng maraming tao Type yes lang. Type no kung palagay mo mali ako. Yan. Merong isang nag-no. Makikita mo yung majority dyan. Ayan o. So kita mo. Ang binibilang nito TikTok yung sobrang daming yes See? Yun na mismo yun. Ngayon, eto maganda. Yan ang maganda. Ngayon, pag-usapan natin ngayon kung paano gagawin mo. Tuturuan kita dark psychology. Ito mapapakinabangan ito. Mga babae, makinig kayo ng gusto. Mapapakinabangan nyo ng gusto ito. Isa ito sa mga pinaka-powerful tool na subok sa panahon. At mismong si Gail, ito mismo ang ginagamit pag may nagsusubok bumasto sa kanya. Si Gail mismo, yung aking sekretary. Ako ang nagturo sa kanya nito. At sobrang effective nito, hindi talaga makakapalag sa'yo lalaki. Hindi makakapalag sa'yo. Sobrang effective nito. Akin muna sandali ang attention ninyong lahat. Tapos pahingin muna akong 20,000 hearts dito sa TikTok. Pahingin mo ng 20,000 hearts TikTok. YouTube, share nyo nga muna to. YouTube, share nyo muna ito. Pahingin mo ng 20,000 hearts. Dudutin nyo na, bilisan nyo na lang. Dudutin nyo na. Sakto. Mukhang pwede ko naman nang i-end dito yung live. Ito. 20,000 hearts lang. Let's go. Bilis Yan, pagka ganyan kababuyan, kabastusan, yan, gustong gusto nyo yan. Sige, gago. Ang bilis Okay, ito. Okay. Isa to sa mga pinaka-effective. Sigurado, surefire, mangingilag na sa'yo lalaki nito pagkatapos. Dalawang statements lang ito. Yung una, patanong. Yung pangalawa, declarative.
Dalawang statement lang to. Hindi ka na ulit babalikan yan. Hindi na. Mangingilag na sa'yo yan habang buhay. Hindi ka na babalikan yan tungkol sa mga ganyang biro-biro. Hindi na, iiwasan ka na yan. Isang beses mo lang kailangan gawin to. Tapos, you have to execute it in an outstandingly flawless fashion. Pag na-execute mo ng husto, sigurado, hindi ka nababastusin niya kahit kailan. Yung isang pirasong lalaki na ginamitan mo nito, imposibleng balikan ka pa niyan. Imposible. Imposibleng balikan ka pa niyan. Pakinggan ninyo ako Pakinggan ninyo. Bawa, may bumaso sa'yo. Catcalling. Tapos, nagsalita mismo verbal. Alam mo na talaga, sexually explicit yung pagkakasabi. Wala talaga sa hulog. Eto, una, tanong mo muna. Diretso lang. Practicein mo na to sa bahay nyo. Tapos diretso poker face. Hindi ka pwedeng ngumiti rito. Pag ngumiti ka, tapos na to. Durug ka pag ngumiti ka. Binabastos mo ako. Ganun lang. Ganun lang, diretso lang. Tanungin mo lang diretso. Binabastos mo ako. Tapos ang tono nun pababa. Para tunog pa tanong siya. Tapos, mababang tono dapat yun, hindi dapat mataas. Kasi you will sound hysterical kapag ka mataas ito. Binabastos mo ka? Hindi ka gana yun. Baba mo lang. Binabastos mo ako. Ganun lang. Tapos poker face. Tapos, sasagot yan. Ang sagot, dalawa lang. Wala nang iba. Dalawa lang ang sagot niyan. Wala na siyang ibang sagot, ipit yan. Isa, magsosorry. Suwerte mo kung nagsorry. Pero yung pangalawa, dito mo na ngayon i-execute yung pangalawang statement, magkabila, parehas lang. Parehas lang ang sagot mo sa magkabila. Yung pangalawa, dadaanin niya yan sa biro. Hindi, nagbibiro lang ako, bla bla. Sabihin, nagbibiro lang. Didismiss yan as a joke. Yung dalawa na yon, parehas lang din ang sagot mo sa kanya. Hindi ka nakakatuwa. Nababastusan ako. Ganun lang. Yun, sobrang simple nun. Ganun lang kasimple. Una, tanong mo muna, binabastos mo ko. Just to confirm. Tapos, magre-register na sa isip niya na, tangina, this is a person that I am not supposed to mess. Registered na kagad sa isip niya yan. Bakit? Kasi you're asking a very hard question. Mahirap yung tanong na yan. At ang hirap sagutin yan. Tanong mo, pansinin mo, Pilipinas, pag ikaw halimbawa, yung tinanong ng ganong klaseng tanong, kaya mo bang sagutin? Yes or no lang, yes or no. Binabastos mo ba ako? Yes or no lang, kung kaya mong sagutin pa yan, ang hirap sagutin yan. Tara mo, see? Kita mo? Ang daming lalaki o babae sumasagot, no. Ang hirap sagutin yan. Kahit ako, mahihirapan ako sagutin yan. Mahihirapan ako sagutin yan. Ganon kasimple, ang hirap sagutin yan. Yan ang isa sa mga pinakamahihirap na tanong. Binabastos mo ba ako? Ang hirap sagutin yan. You will have to answer that professionally, wala kang choice. I don't mean to offend you. I am sorry if I may have come to you offensive. Pasensya ka na, hindi ko sinasadya. Yun lang ang pwede mo isagot dun. Wala nang iba. Wala ka nang ibang pwedeng isagot dun. Wala ka nang pwedeng ibang isagot dun. Wala na. Ipit yan, ipit. Yung simpleng tanong lang, binabastos mo ba ako? Yun lang muna. Tapos antayin mo siyang sumagot. Huwag kang magsasalita nang hindi siya sumasagot. Huwag kang magsasalita. Pag sumagot na, either magsosorry yan o i-dismiss yan as a joke. Parehas lang din ang sagot mo. Pasensya ka na, hindi ka nakakatuwa. Nababastusan ako. Tapos umalis ka na. Huwag mo nang antayin yung sagot. Umalis ka na kagad. Tapos na conversation doon. Hindi ka na babalikan yan habang buhay. Hindi ka na babalikan yan habang buhay. Babalik na lang sa iyo yan because of professional reasons kasi wala siyang choice, kailangan niyang gawin yung trabaho niya. Yun na lang yung kaisa-isang dahilan kung bakit pa yan babalik sa iyo. Pero hindi ka napapansinin yan habang buhay. Ayan, sobrang effective niyan. Sobrang effective niyan. Hindi ka napapansinin yan habang buhay. Maliban na lang siguro, wala ang choice, magkakasama kayo, isang team lang kayo. Pero hindi na mauulit yun. Hindi ka nababastusin yan ulit kahit kailan. Surefire yan, subok ni Gail yan. Subok din ng maraming mga kaibigan kong babae yan na tinuro ko sa kanila. Subok na subok yan. Subok na subok, ni isa wala nang bumalik para bastusin uli sila sa lahat ng ginamitan nila ng ganyan. Pilipinas, hindi mo matututunan kahit kanino yan. Hindi mo matututunan kahit kanino yan, Pilipinas. See?
Okay ba, Pilipinas? Natututo ba? Natututo ba? Natututo ba? Type-yes nga ako natututo. Oh, sister, go. Follow-up question. Nakuha mo yon? Opo, brother. Salamat. Ito po. Sige. Minsan po bang nabully or power trip sa work ang isang Chichester sa work? Lagi naman. Ano pong naging action? ang ginawa niyo? Lagi yan. Dati, nag-i-empleyado pa ako. Lagi yan, suki ako niyan. Bakit? Kita mo naman demeanor ko di ba? Kita mo naman demeanor ko masyadong maangas, wala sa ulo. Lagi yan, lagi. Lagi. Sa akin, simple lang. Ang dahilan lang naman kung bakit ka bubulihin ng kahit na sino kasi, lalo na pagka lalaki Kasi either kabuli-buli ka, o nakakatapak ka ng ego ng kung sino man. Dalawa lang naman ang major causes ng pagkabuli Dalawa lang, pinaka-cause niyan, lalaki. Sa mga lalaki, mga babae, syempre, ano yan, patakasan na lang ng ganun yung konsepto Pero sa mga lalaki, mabubuli ka lang kapag ka either kabuli-buli ka, nasin talagang weak ang personality mo, tapos nginingiti-ngitian mo lang, mabubuli ka talaga paulit-ulit. O nakakatapak ka ng ego ng kapwa mo lalaki. Yung maangas ka or lampas ka, yun talaga nakakatapak ka ng ego ng kapwa mo lalaki. Madalas na pagkakataon, doon ako sa nakakatapak ng ego ng kapwa lalaki. Maraming nagsubok. Minsan gumagana, syempre bata pa ako ng mga panahon yun di ba? Nung bata ako, sobrang common yan. Maliit kasi akong bata Tapos isa sa mga bagay na pinakamalalaking natutunan ko noon, nung bata ako, bata ito usapin bata As in literal, elementary days. Nung elementary ako, mayat-maya batok-batokan ako ng klase. Elementary pa ako nung batok-batokan ako ng klase. Kasi maliit ako Tapos, alam mo yun, grade 4 onwards hanggang grade 6, nag-aaral ako sa public school Pinapag-aral ako sa public school noon ni Uncle kasi para matutunan ko daw makisama sa mga kumbaga hindi mayamang magulang. Kasi pinag-private ako muna umpisa Tapos nilipat ako sa public school para matuto daw ako makisama. Yun. Tapos dahil nga maliit nga ako, tapos yung mga kaklase ko noon, puro repeater. Alat mo puro repeater yung mga klase mo. Siyempre, malalaki yun, batok-batokan tuloy ako. Ganun yung nangyari. Tapos alam mo, natutunan ko noon, elementary ako, doon ko unang-unang beses naranasang makipagsuntukan. Yung napiko na ako, nagdilim na paningin ko, kasi mayat-maya, batok ng batok. Kasi literal, malakas talaga, nahampas talaga ako sa ulo. Lalo na pag di nila nakukuha yung gusto nila galing sa akin. Smurf ako noon Smurf. Nagdilim yung paningin ko. Nasa pa ko ngayon, nagsuntukan kami. Tapos pagkatapos ng suntukan na yon, hindi na ulit niya ako binuli. Yun ang napansin ko, hindi na ako ulit binuli. Napansin ko noon, pagka pala hindi ka pumapalag, bubulihin ka. Pero pag pumapalag ka, kahit alam mong hindi mo kaya, talo ko noon. Talo ko sa suntukan noon. Maliit nga kasi ako malaki siya nung mga panahon na yon, alam mo yung, syempre, di ba, pag maliit ka, hindi ka makapalag Pero nung mga panahon na yon, nung kaisa-isang beses na pumalag ako, nakuha ko na kaagad yung psychology. Doon pa lang sa pinakaunang beses pa lang nakipagsuntukan ako. Pagka pala pumapalag ka, kahit talo ka, hindi ka bubulihin. Elementary. Siyempre, iba na usapan kapag lumalampas ka na ng, yung malaki ka na, ganun. Iba na usapan dyan Pero ako nung elementary ako, nabubuli talaga ako nun Pero alam mo, nung tumungtong na ako ng grade 6, first year, second year, wala nang makaganon sa akin Kasi pumapalag na ako Yung alam mo yung, for the sake lang na nakapalag, kahit alam mong mas malaki sa'yo, kahit alam mong mababasag talaga yung mukha mo, basta alam mo lang hindi ka mapapatay, ganun. Pero suntukan lang talaga. For the sake lang na pumapalag lang, kahit alam kong talo ako, kahit ang ending nun, ako rin yung umiiyak pagkatapos nun, okay lang, walang problema. Pero ang pinaka na-enjoy ko nun, yung konsepto na meron akong mindset nun, na hindi, pag pinalagang ko to, titigilan na ako nito. Ganun lang, yun lang meron ako. Itong isa bobo, pinaiyak ka ni Liam. Umiyak ba ako? O yung idol mo nung nag-live ako tumahimik? Diba sabi nung idol mo, yung Liam, sabi nung idol mo, scripted daw ako. O ngayong naka-live ako, paano na? Ano ngayon? Lumitaw ba? Diba? Lumitaw ba? Iniimbita ko siya para, diba? Para sumama sa akin na makanood siya ng live Diba? Diba? Kamo, napakinabangan ko, boss mo.
Yun ang totoo. Napakinabangan ko, boss mo. Bakit? Ginawa ko siyang intro nung nag-live ako eh. Umingay ngayon yung pangalan ko. Oh, 'di ba? Umingay yung pangalan ko kasi magla-live na ako. Yun yung pinakaunang-unang live ko eh. 'Di ba? Naalala mo 'yon o nakalimutan mo na? Na nanood ka rin ng live nun. Nakalimutan niya. Kunyari pa siya. Nakalimutan. Okay, sige. Follow-up question, sister. Paano po kapag, sir, bullying na in form of verbal sa workplace? Yun na mismo yun. Nararamdaman mong binabastos ka, tanungin mo na kagad kung binabastos ka. Tapos ang kasunod nun, antay mo muna sagot, sabihin mo sa kanya pagkatapos nun, hindi ka nakakatuwa na babastusan ako. Ganun lang, simple. Okay po. Salamat, brother. Etong HNDTN, nakakalimot siya na nasa akin yung kapangyarihan dito. Pwede kita i-block dito eh, 'di ba? Nakakalimot ka, pwede nga kitang i-mute eh, para asarin lang kita, tapos hindi ka na makakapag-comment hanggang matapos yung live. Gusto mo testing ko sa'yo? Nakakalimot siyang bisita kita dito sa live ko. Nakakalimot ka na bisita kita dito sa live ko. Sige, testing natin sa'yo. Tingnan mo, hindi ka na pansinin mo, hindi ka na makakapag-comment hanggang matapos yung live. Tanga ka eh, bobo ka eh. Imbis nakakapag-comment ka sana, o ngayon hindi ka na makakapag-comment. O sige, asa na ngayon ang angas mo? Wala na. Sabi ni Richmond Concepcion, magic. O, diba? Bobo ka eh. Imbis sana nakakapag-comment ka rito, nakakalimot kang bisita ka rito eh. Bahay ko tong live na to. Pumasok ka sa bahay ko, akin lang ang kapangyarihan dito. Bobo ka kasi. Hirap sa inyo eh. Hirap sa inyo tatangan niyo eh, 'di ba? Yung mga idol yung mga umiidolo dun sa mga kinalabang ko in the past. Kabobobong mga tao ng mga umiidolo dun. Kabobobong mga tao, nakakalimot sila. Katatangang mga tao ng mga umiidolo dun sa mga nilabanan ko in the past. Pupunta rito sa live ko, tapos magagaganyan ka, nakakalimot ka na nasa akin lang ang kapangyarihan dito. Ako lang mag-isa may kapangyarihan dito, wala kang kapangyarihan dito. O ngayon, nasa na? Asan ka? Asan ka ngayon? Wala na, magic. Di ba? Na magic ka tuloy. Okay, follow-up question, sister. Sir, may way po ba para mawala ang anxiety? Ang dami ko po kasing gustong gawin, pero nauunahan ako ng anxiety. Kilusan mo na lang lahat. Tapos one step at a time, maliit lang muna yung kilos. Lahat ng gusto mong gawin, kilusan mo. When you find it interesting enough and reasonable enough, go full speed ahead. Pag hindi practical, dahan-dahan, hinahinay ka lang. Ganon yun. Minsan kasi kaya nagkakaroon ng anxiety kasi masyadong malaki yung bagay na gusto mo mangyari. Umpisa muna sa mga maliliit lang munang bagay. One step at a time. Maliit lang muna kilos. Hindi ubra yung malaki kagad. Puta, magkaka-anxiety ka talaga niyan. The only way para matanggal yung anxiety mo, kilusan mo, tas maliit lang yung kilos. Simulan mo muna sa maliit hanggang palaki ng palaki. Tingnan mo, napansin mo. Imagine mo, kung bumomba ako ng 10 milyong piso halimbawa sa Project 1M, wala namang assurance na papaldo yun eh. Wala assurance na papaldo yun. Tingnan mo, sinimulan ko Project 1M, 50 mil lang. Pansin mo yun? Di ba? Pwede naman bumomba ako ng magtatayo ako ng restaurant, 10 million pesos ilalabas ni Chichester. Di ba? Pwede naman yun eh. Di ba? Kahit pinangutang ko lang ng pera, pwede naman yun. Pero walang assurance yun. Siyempre, kakabahan ka talaga doon, magkaka-anxiety ka talaga doon. Pero sinimulan ko muna, 50 mil. Kung nalugi ngayon yung 50 mil, di papakita ko sa inyo kung paano ako nalugi gamit yung sarili kong pera. Pero hindi masyado mabigat sa bulsa yung 50 mil, kumpara mo naman sa 10 milyon. Gusto mo yata kasi 10 milyon agad ilalabas mo eh. Diba? Barya-barya lang muna sa umaga. Konting-konting steps lang muna sa umaga. Kabisaduhin mo muna yung mga maliliit na kilos lang muna, tsaka palaki ng palaki. O ngayon, wala ka ngayong problema sa anxiety. Gets mo yun? Opo. Follow-up question, sister. Wala na po. Okay. Ilang taon ka na pala? Ba't parang masyado marami kang problema sa buhay? Ako 35 na po ako, pero kay Daryl lang pala tayo po ako ng anxiety tsaka depression. Okay. Understood. Okay. Andito lang ako sa'yo. Message ka lang kung may kailangan kang tanong. Ganun. Or every alas 6 naman ng umaga, naka-live naman ako dito. Dito na lang. Para at least yung mga tanong mo tsaka mga problema mo. Ha? Hindi po ako makaakyat sa live eh.
Sa bagay, medyo mahaba kasi yung pila eh. At least moving forward, pag nakita kita, alam kong may problema ka, dito ka na lang sa live. Akit ka lang dito sa live. Ganun. Tuwing alas 6 ng umaga, naka-live ako. Dun sa mga may trouble, may sakit ng ulo sa mga personal na buhay nyo, tuwing alas 6 ng umaga, para sa inyo to. Ito yung oras na nandito ako. Pagka, hindi kayo komportable na pag-usapan sa live, pwede naman kayo mag-PM sa akin. Maging nga lang medyo, huwag nyo na kayong sumama ang loob, medyo mabagal ako mag-reply. Yung mga iba, scene lang, tapos hindi ko nare-replyan. Ang dahilan kasi, wala naman ako maire-reply eh. Maraming salamat, Chai Chester. Ano pa i-reply ko dun? Send ko sa iyo address ng sinigangan ko, ganun. Pag gusto nyo makausap personal, dito lang naman ako eh. Nasa Dom sa viewpoint lang ako. Kahit di kayo bumili ng sinigang, okay lang sa akin yun. Walang problema yun kahit di kayo bumili ng sinigang. Alam niyo naman na, retired naman ako, lalaro na lang ako rito eh. Laro-laro lang naman ito sa akin. Maligaya ako na makatulong sa kapwa-tao ko. Ang interest ko yung mga mahihirap. Yung mga may problema, may samaan ng loob, may hirap sa buhay. Yun yung interest ko eh. Makatulong sa mga kapwa-tao. Nakakatuwa naman to, ang daming pusa rito sa paligid ko, tapos lahat sila kulay orange. Makakit sa puno yung dalawa, ang liliit. Nakakatuwa to. Anyways, may follow-up question ka pa? Last question, baka meron pa. Wala na po. Salamat. Okay, thank you very much, sister. Ingatan po. Sige, bye-bye. Parang alam ko kung saan galing yun ah. Good morning sa inyong lahat. Good morning. Hindi mo kailangan ibigay yung pera mo sa kung sino mang po ng Poncio Pilato na sinasabing payayamanin ka niya. Walang ganon. Ang totoo, ikaw na hinihingan nila ng barya ang dahilan kung bakit sila yumayaman. Huwag kayong Pilipinas para maniwala na pag mas buka, pag mas wala kang natapos, mas malayo mararating mo sa buhay. Kaya mga p***in ang nagsasabi na lang daw, huwag na daw ikaw kumuha ng diploma ng mga social media influencer. Pa!